Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Bahan, mga doktrina para sa kalikasan. Shoutout mga bro. At dako tayo sa rebuttal stage mga kapatid. At mauna ulit dito si Brother Jando. 10 minutes para sa iyo bro. Your time start now. Okay, thank you sa iyo, Brother Rasha. So, dito ako na dito kasi hinayaan ko siya magpaliwanag ng kanyang stand sa David. Hinayaan ko siya magpaliwanag ng kanyang stand sa pagtutol sa akin, pero iba ang nangyari. Hindi niya pinatunayan na hindi bahagi ng law ng Moses ang Ten Commandments. Hindi niya pinatunayan. Gumawa siya ng iba. Napunta siya doon kay Cain. Si Cain nagkasala kasi tinransgress niya. Mali. Kaya ko nga binasa dito nasa sanlibutan na ang kasalanan. Bakit? Nagkasala si Cain. Nasa sanlibutan na ang kasalanan, nagkasala si Cain bago ibigay ang kautusan. Alin bang nauna? Ang pagkasala ba ni Cain o ang pagbigay sa kautusan? Nauna ang kasalanan ni Cain. Kaya nga sa kautusan nilagay, huwag kang pumatay kasi meron ng pumatay. Meron ng pumatay. Sa old pa lang, meron ng pumatay. Kaya ibinigay ang kautusan, huwag kang pumatay. No? Nasa libutan ng kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ang sabi ni Ma'am Genevieve, meron ng law, kaya nagkasala. Hinanapan ko siya, saan mo nabasa na binigay na yung law? Aba, walang binigay na ano. Sabi niya, yung book, yung tree of knowledge, knowing good and evil, mali. Hindi ko sinasabi ko yung tree of knowledge ba is a tree that gives you knowledge what is good and evil. Di yung tanong ko Tanong ko, saan mo nabasa sa Genesis na binigay na? Kasi kapag binasa mo na binigay na, contradiction yan sa Roma 5.13. Sabi sa Roma 5.13, nagkasala na si Cain bago pa ibigay ang kautusan. Paano siya magkakasala sa kautusan kung hindi pa naibibigay? Ba naman yan? Maliwanag naman, tinanong ko siya, sang-ayon ka ba sa sinabi ni Apostol Pablo? Tutol ka. Alam niyo, hindi siya sumagot. Hindi sumagot. At ito pinakamahalaga sa akin sa parteng ito. Wala siyang stand na pinatunayan niyang hindi bahagi ng law of Moses ang Ten Commandments. Dahil hanggang ngayon nananatiling nakatindig
ang aking stand na sa Malakias 4:4, yung kautusan ni Moises na binigay sa Sinai, pagbabasahin mo ang Deuteronomy 4:13, yun ay walang iba kundi ang Ten Commandments. Yun ay walang iba kundi ang Ten Commandments. Pangalawa, no, napunta siya sa kung saan-saan. Pero yung aking paksa, hindi pa niya giniba. So, nagini talaga ako kanyang gibain yung aking paksa. Pangalawa, sabi niya, na-transgress na raw ang Ten Commandments before sila nakarating sa Sinai. Ala, ibig sabihin dyan, lilitaw na si Adan, nagkasala si Adan. Bakit? Kung ating bibigyan siya ng pagkakataon, nagkasala si Adan sa law ng Sabbath keeping. Kung ating sasakyan ng kanyang katwiran, eto, tingnan niyo ha. On the 6th day, ginawa si Adan. Kinabukasan, 7th day, di ba? And 7th day, Sabbath of the Lord. Tanong, nangilin ba si Adan? Ba't siya mangingilin ni 7th day ang Sabbath? First day pa niya kinabukasan. Tingnan nyo ha. 6th day of creation, ginawa si Adan. Kinabukasan, 7th day. Kinabukasan, 7th day. Sa madaling salita, first day of Adan is the 7th day of creation. So, mangingilin ba si Adan? Hindi. Kasi sabi 7th day. 6th day you shall do work. And on 7th day, you shall have rest. Magpahinga ka. Araw ng Sabat yan. Sa 7th day. Sa creation pa lang, 6th day, ginawa si Adan. Kinabukasan, 7th day. First day of Adan yun. Ay, first day ni Adan yun. Ba't siya mangingilin ng Sabat? 7th day sinasabi sa Ten Commandments. Diba? So, madaling salita, pati si Adan nagkasala ng paglabag sa utos na pangingilin ng araw ng Sabat. Kasi kinabukasan, first day pa lang niya, ba't mo ko pa pangingilinin? Ang nasa Ten Commandments, 7th day. First day ko pa lang kinabukasan na. So doon, giba na yung niya. At ako'y natutuwa, tuwang-tuwa ako sa araw na ito kasi hindi niya talaga giniba yung aking paksa. Kuha siya ng ibang butas. Mamaya, bangalin niyo kung paano ko siya tanungin mamaya. Lalabas ko na lahat ng katanungan ko. At least ngayon, napatunayan ko sa hapon na ito na ang law of Moses na binigay sa Mount Sinai, walang iba kundi ang Ten Commandments ayon sa Deuteronomy chapter 4 verse 13. At ito pa. May ginamit siyang Exodo 34:29 hanggang 30. No? Ang Exodo 34, simulan natin sa versikulo 10, yan ay nagre-representa, ayan ay cross-reference ng Deuteronomy 7 at Deuteronomy 16. Yan ay nangyari sa ilang na, hindi na sa Sinai, sa ilang na. Kasi Deuteronomy 5, yun, sa Sinai yun. Exodo 20, sa Sinai yun. Yung Exodo 34, mo sabihin, sa Sinai pa rin yun. Wala na sa Sinai yun. Nasa ilang na sila nun. Tingnan nyo, mamaya, hanapan ko yan ha. Anong ceremonial law ang ibinigay sa Mount Sinai? Walang may bigay yan. Kahit isa. Anong ceremonial law? Anong dietary law? Sabi niya, sabay daw, sabay. Sige, tanongin mamaya. Sabi ko siya, wag mo ka pumunta dyan. Pumunta ka. Wag kang iiwas ha. Tanongin kita mamaya tungkol dyan ha. Anong ceremonial law o dietary law ang binigay sa Mount of Sinai? At saan mapapasa? Tiyak ko walang may bibigay yan. Ang yun lang, Buddy Rasha. Thank you. Okay. At dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong, mga kapatid, ng ating negative sa affirmative. Sister Genevieve ng Jerusalem Church of God, your time start now. Okay. Sinabi sa Romans 5, una muna. Ano ang definition ng transgression of the law? Ano ang ibig sabihin ng transgression of the law?
transgression of the law, paglabag sa kautusan. At makakalabag ka lang sa kautusan kung meron ng kautusan. Next question. Next question. Next. Okay, tama no? Then therefore, paano mo i-deny ang Romans 5:13? Dahil sinabi, but sin is not imputed. Hindi siya matatawag na sin kung walang kautusan. Yes, tama talaga yung sinasabi sa Romans 5:13 na mayroon ng nagkasala, wala pa ibinigay ang kautusan. Tama talaga yan. Hindi ko i-reject yan, hindi ko di-deny. Talagang tama yan. Kaya yung sinabi mo kanina na meron ng law, mali yun. Wala kang nabasa. Ako may nabasa ako, wala pang law. Next question. Next question. Next question. Kailan matatawag natin na sin? Dalawang klase. Sin, pag nagkasala ka sa panahong binigay ng kautusan, at sin na nagkasala si Cain kahit wala pang kautusan. Next question. Next question. Meron ka bang maibigay na verse na kasalanan na kung walang law? Ito na nga. Verse? Okay, biblical verse. Ito, Mr. Jando. Ito, biblical verse. Mr. Jando. Time stop muna. Nagsasabay kayo ganito. Sis Jenny, pag nagpo-pause ka, huwag mo masyadong habaan kasi baka nami-misinterpret na tapos ka na ba. Ngayon, gusto ko munang buuin yung tanong mo as in huwag mong habulin kumbaga para hindi siya ma-misinterpret na tapos ka na. So, Sis Jenny, pakibuo nga yung buong tanong mo tapos pasagot natin kay Bro Jento. Yung first question ko kasi, ang sinabi, sin is the transgression of the law. So, ngayon, ano ang sinabi sa Romans 5:13? Di ba sinabi, but sin is not imputed. Sin is not imputed when there is no law. So, since ay may natawag na sin, then therefore, what is the implication? Answer. Yun na nga, may ibang ibang uri ng ng pagkakasala. May sinasabi rin sa Biblia, ikaw na nakakaalam mong hindi tama, hindi mo ginawa, kasalanan pa rin 'yon. Alam mo tama, hindi mo ginawa, kasalanan pa rin 'yon. Yun ang kasalanan ni Cain doon. Alam niyang mali yung ginawa niya kasi kainggitan niya yung ginawa pa rin niya, nagkasala siya doon. Next Pero question. hindi sa law. Meron ka bang verse na sinasabi na kasalanan kahit na wala ang law? Ito na nga, binasa ko na. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibigay ang kautusan. Oh, yan ang talata ko. Kanina ko pa binabasa. Next question. Yes. Next Next question. You stick on that verse kasi hindi mo alam kung ano Objection, ang law na moderator. nandyan. Time stop. Okay. Oh, ikaw talaga ma'am, di ka makapag-TS. Objection. Side comment yon, side comment. Okay. So, Okay, no. Premise lang yan, premise. Hindi, Premise ganito. yan. Hindi ko, Okay? hindi Bago premise ko yun. ibigay Sige, bro, ganito. Pinatake niya ko eh. Bro Jando, nakita ko bro. So, dito, no side comment talaga tayo. I hope na mag-direct question na lagi-lagi kapatid ha. So, proceed ka muna sis Genevieve. Direct question sis Genevieve as possible. Proceed ka. Okay, direct question. Alam mo ba kung ano ang law na ni-refer sa Romans 5:13? Na law, for until the law, sin was in the world. Okay? So, take note, alam mo din na hindi lang 10 Commandments ang andyan na implemented sa panahon ng mga Israelites. So, alam mo ba? Yes or no? Alam ko, ang tinutukoy na kautusan ay hindi pa ibinigay nung nagkasala si Cain ay ang 10 Commandments. Kaya alam ko, at ang 10 Commandments ay bahagi nga ng kautusan ni Moises. Nalalayo tayo sa issue, ma'am ha? Ang issue, bahagi ba ng kautusan ni Moises ng 10 Commandments o hindi? Napatunayan ko, bahagi, kontrahin mo yun. Next question. Okay, next question. Isa lang ba ipinahiwatig dito sa Romans 5:13? Isa lang ba na law? Yes, Yes or no? yes, isa lang yung law yan kasi nagkasala si Cain eh. Nagkasala na siya eh. Kaya walang iba tinutukoy na law dyan sa 5:13 ng Roma, ang 10 Commandments. Di naman nagkasala si Cain sa pagkain o sa paglilinis. Bakit lang, conflict? hindi pa tapos. Okay. Oh. Wait lang. Hindi pa kasi tapos yung time at medyo magpasasalita pa ata si Jando. Bro,
continue ka muna Oh. sa iyong ano bro. Hindi naman nagkasala si Cain sa pagkain o sa seremonyal. Nagkasala si Cain sa isa Next sa mga... question. Oh, yun. Okay. Tama ka. Sinabi mo na ang sagot. Hindi nagkasala si Cain at si Abel, ay si Adan. Question. Okay? Oo. So question is that, bakit ang explanation mo ay conflict sa Romans 5:13? Hindi conflict. Oh. Wait lang, parang hindi pa tapos si Sis Genevieve. Bigla Tuloy ka kasi- muna bigla sa kasi pagtatanong sis nagpo-post ha. moderator, biglang Okay. nagpo-post eh. Okay, take. O kaya nga Sis Genevieve, medyo nagpo-pause ka nga. Paki-ano Sis Genevieve para hindi ma-misinterpret ni Brother Okay, Janto na sige, tapos sige. ka. Proceed, Oo, proceed. dahil panindigan natin na ang meaning ng sin is transgression of the law. So therefore, since transgression of the law, bakit you will deny na hindi 10 commandments, kung wala pa dong 10 commandments ay may law na kung saan sinabi sa Romans 5:13 na sin is not imputed when there is no law. I disagree, Ma'am Genevieve, na ang pagsalungat lang sa utos ay kasalanan. Pati yung alam mong tulungan ng tao, ayaw mong tulungan, kasalanan pa rin yun. Wala sa 10 commandments yan, ha? Ayaw mong tulungan. Wala nang sabi sa Biblia, tulungan mo. Wala. Ayaw mong tulungan, kasalanan pa rin yun. Next question. Next question. That is not part of the 10 commandments, no? Oh. Wala sa 10 commandments yan. Okay, sige. Next Question. question. Okay, next question. Okay. Based on Galatians 3:19, may sinabi na additional law dahil may na-transgress. Okay, ano ang law na ito? 3:19 is the 10 commandments. Okay, 10 commandments. So, kailan nabigay ang 10 commandments na kung saan may kasalanan na describe dito? Doon sa Exodo 20, Deuteronomy 5, nung sila ay nasa Sinai, doon pa ibinigay yung 10 commandments, marami nang nagkasala. Kaya talaga, mayroon na nagkasala, wala pa naibigay yung utos. Next question. Next question. Bakit tinawag na added law? Added law kung wala pa talagang law na existing before the added law was given. The term there is added law. Bakit tinawag na added law kung wala pang law na naibigay prior to the giving of the added law? Objection, moderator. Time stop. Anong objection natin? Affirmative. Kaklaruhin ko lang kung anong talata binigay niya, Galatia 3:19. Okay, Yes, clarification dahil to. Galatians Yes, 3, mag-start ka doon sa Galatians 3:17 to 19 dahil that is in accordance to Romans 5:13. That's Okay. connection. That's in connection. Okay. So, Brother Jando, ready ka nang sumagot, bro? Moderator, wala kasing added law dito eh. Ganito, bro, sagutin mo na lang, bro, doon sa kung paano mo sagutin. Kung meron man dyan or wala, ha? O sige, Proceed ka, bro. sagutin ko. Basta, yung tanong niya, yun. Okay. Proceed, bro. Ito sagot. Sa Galatia 3:19, walang nakalagay dito na added law. Walang mababasang added law. Next question. Next Basahin question. mo kasi Galatians 3. Basahin ko ha. Wherefore then serveth the law. It was added. Meaning it's an added law. It was added because of what? Okay? So you have to answer that one. Bakit Time. na? Time na. Time na. Time na, bro. So, 7 minutes time lang yan. Mga kapatid, dyan natatapos ang ating second cross ng ating negative sa affirmative. So, dako naman tayo sa kanyang presentation, rebuttal ito. At shoutout muna sa napaka-active natin na mga nagko-comment dyan. Tuloy-tuloy lang tayo dito. Sis Genevieve, bilang negative sa topic ngayon, rebuttal stage, your time start now. Teka, antayan ko. Okay. Excuse me for. Okay. So ito no, we will not deviate because the biblical definition of sin is transgression of the law.
walang ibinigay na iba. Unfair naman no kung tawagin si Cain na murderer kung wala pang kautusan. Hindi ako papayag na tawagin akong murderer, masama kung walang kautusan. So, sa Romans 5:13 sinabi na, but sin is not imputed when there is no law. Meaning to say that hindi tatawagin kasalanan kung walang law. Then therefore, ano itong first phrase na for until the law, sin was already in the world. Meaning to say, dahil hindi tawagin kasalanan kung wala pang law, then therefore, meron talagang law. No? This implies na meron talagang law. So, ang binigay ko kanina, no, is this one, no? Yung Galatians 3:19. Start tayo dito sa Galatians 3:17. May ibinigay daw na law after 430 years, no, na nanirahan ang mga Israel sa Egypt. So ibinigay ito, no, kahit hindi pa naibigay itong law na ito, tinawag na righteous si Abraham dahil no, at tayo ay nakakunik kay Abraham kahit hindi pa naibigay itong law na ito. So therefore, sa Galatians 3:19 says, wherefore then serveth the law, it was added because of transgression. Okay, so take note of this, added because of transgression. So, binigay ang law na ito yung mga ceremonial law dahil dapat talaga nating maintindihan kung ano ang sinabi sa Romans 5:13 na kung ano ang law na naibigay bago pa man dahil may kasalanan na bago pa man naibigay ang law na ito. Ito yung pinahiwating no dahil sa lahat ng mga writings ni Apostol Paul, he is talking or emphasizing the additional law na naibigay. So take note ha, naibigay ang law na ito, additional law siya sa naibigay na law dahil naibigay siya because of the transgression. Meaning to say, dahil may kasalanan na, no, imputed dahil may kasalanan na, dahil may law na. Pero take note na ang law na ito ay hanggang lang makarating si Jesus Christ and it was fulfilled during the time na naipako siya sa krus. No, ito yung law of Moses concerning Jesus. Then therefore, yung law na sinabi kanina sa ito, for until the law, sin was already in the world. Itong law na nung first na law na ito yung additional law, okay, na ibigay dahil meron ng kasalanan. Dahil ang law kasi na additional law, that is the law na nag-refer kay Jesus Christ sa New Testament. Dahil ito yung okay. So ito ha, klarong-klaro na ito na hindi natin always na i-analyze na ang law, pag makabasa tayo ng law, automatic 10 commandments na yan. Okay? So, ito yung, natin. Okay. Okay. Ito yung ating kabuuan, no, na ang law na ito yung binigay na law, na added law, yung kay Moses na time. Dahil intact na kasi ang law na 10 commandments at saka yung iba pang mga law before sa kay Moses na time. Additional law based sa Galatians 3:17-19 na ito yung lang nag-end sa panahon na napako si Jesus Christ sa cross. Then therefore, yung 10 commandments ay remaining talaga. Dahil itong additional law na ito lang yung special na law na bigay sa mga Israelites dahil nalabag nila or na-transgress nila yung 10 commandments. Okay? So, this one is the explanation. Sa Old Testament kasi, meron ng 10 commandments. Dahil nalabag nila ito, based sa Romans 5:30, nalabag na nila ang 10 commandments, may additional law na naibigay dahil may sin na, dahil hindi na imputed ang kasalanan kung walang law. So meaning to say, may transgression na nangyari basis for adding the ceremonial law, the meat and drinks offerings and all of this. Kaya sa New Testament, no,
this one is the law that was nailed to the cross. Again, ang ibig sabihin ng Romans 5:13, yung first na law na nasabi ay ang additional law in connection to Galatians 3:17 to 19. Okay? Na may additional law dahil may transgression. So again, basahin natin yung sa Romans 5:13 na bago pa man ang yung law, may kasalanan na. Yes, because meron ng 10 commandments as basis na tawagin natin siyang kasalanan. Okay? So, naipahayag ko na ngayon very clear na kung ano ang additional law, dahil ito yung law of Moses, dahil hindi kabilang ang sinabi kasi ni Sir Jando kanina, hindi ko nagiba. Okay, bakit hindi nagiba? Take note. In the beginning of times, meron na talagang law. Kaya sinabi ni hindi ko na sinabi na there is no new commandment that is given, but the old commandment which was given in the beginning of times. Then therefore, reminder lang to every listener here na ang law na sinasabi doon sa Romans 5:13, yung first na law ay yung added law based on Galatians 3:19. Dahil sinabi dito na may added law na ibinigay matapos ang 430 years. Meaning to say na yung sa Sinai, sinabi natin kanina, pinakita natin kanina, sinabi ni Sir Jando na wala daw sa Sinai. Klarong-klaro kanina, na andyan sa Sinai na ibigay. Okay, so we have here Exodus 34:32, and afterward all the children of Israel came nigh, and he gave them in commandment all the Lord had spoken with him in Mount Sinai. So sino itong him na ito? Si Moses ito na binigyan sa lahat ng mga commandments doon sa Mount Sinai or sa Horeb. So bakit hindi makita ng ating katunggali na aside from the 10 commandments that is written by God's own finger, meron pa talagang law. So hindi pa sila travel sa wilderness or sa ilang. Hindi pa sila nag-travel. Doon pa sila sa Mount Sinai. So Last 2 minutes. Huwag mong i-deny, Sir Jando, na sa Sinai ay sa ilang na daw. No, because it is very clear na sa Sinai pa binigay ng Diyos kay Moses ang lahat ng mga commandments, hindi outside sa Mount Sinai. So very clear ito, bakit, ano ang implication dito natin? Dahil most people tells na wala ng law, okay? Dahil sabi na end na daw, but take note, it's not all the law. Okay? Take note na doon tayo nakakonect kay Abraham. Ito ang pinakita natin, okay? Yung sa lineage or sa genealogy, si Enoch na walk with God. So bakit natawag na walk with God kung walang law na sinusunod? Then sa panahon ni Noah, and according to Genesis 6:5-6, and God saw the wickedness of man was great and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made on the earth, and it grieved him at his heart. Meaning to say that meron talagang law na nakapaloob dito. Kaya sinabi dito kay Abraham, because that Abraham obeyed my voice, keep my charge and my commandments, my statutes and my laws, and therefore may naibigay na talaga na mga commandments, my statutes, my laws na sinusunod even before pa nabigay ang 10 commandments sa Mount Sinai or sa Horeb. So, yung sa time ni Moses, again, hindi naibigay ang 10 commandments. Wala kaming sinasabi na hindi naibigay din, but that is only a part of written documentation para makita talaga ng mga Israelites dahil palagi silang nagsalansang. So, it was only a written documentation because at the very start, in the beginning of time, voice lang ang
pagbigay ng law. Okay, thank you. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative. At dako tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative, Brother Jando. Okay, so habang hinihintay si Brother Jando, shoutout mo na dyan sa ating mga nasa live ha. At sa mga nag-share din, maraming salamat mga kapatid. At ang debate ngayon ay patungkol dito sa 10 Commandments mga kapatid. At ayan, nandito na si Brother Jando. Bro Jando, okay ka na bro? Bro, nakamute ka bro? Okay ka na bro? Nakamute na ako. Okay bro, 7 minutes para sa iyong pagtatanong bro. Proceed bro. Okay, unang tanong, Ma'am Genevieve. Sumasangayon ka ba sa Deuteronomy chapter 4 verse 13 nang ibinigay na kautusan dyan ay 10 Commandments? Yes or no? Time stop? Hello. Time stop mo excuse na? me ha. Excuse me for a while ha. Dahil iinom lang muna ng tubig. Sige, sige. So, water break muna tayo sandali mga kapatid. At shoutout pala sa ating mga manonood dyan mga kapatid ha. At mamaya babasa tayo ng mga ilang comment mga kapatid. Shoutout kay Rin Nero ng Mesianic. Nandyan yung ating mga kapatid na MCGI. Mga kapatid natin na mga Muslim na sumusubaybay sa atin. Ayan, kay Abdullah. Shoutout din kay Park Linley. Sa lahat ng Catholic mga kapatid at Jerusalem Church of God. Meron ding mga Seventh-day Adventist mga kapatid. Nanonood din sila Brother Yuel. Ayan. At si Brother Ruben ng Kilada. Ayan. Shoutout doon kay Junel Christine mga kapatid. At kay Chris. Ayan. So, again mga kapatid, doon sa mga bagong pasok sa ating live, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patutunayan nga ng ating affirmative na ang 10 utos na binigay sa Sinai ay kabilang sa Law of Moses. Affirmative natin, si Brother Jando yung magtatanong ngayon. At negative naman yung tatanungin si Sister Genevieve ng Jerusalem Church of God Seventh-day. Yeah. At okay. Sis Jenny, mag-ano ka lang ha, magsalita ka lang pag ready ka na. Oo. Okay na. Okay na, okay. So Brother Jando, 7 minutes para sa iyo bro. Your time start na bro. Okay, unang tanong. Sangayon ka ba, Ma'am Genevieve, sa Deuteronomy 4:13, ang ibinigay dyan na kautusan ay ang 10 Commandments? Yes or no? Yes, hindi kami din nag-reject na hindi bigay ang 10 Commandments. That is my presentation. However, alam mo din na prinisenta din namin na hindi lang 10 Commandments. Yung 10 Commandments ay andyan na before pa kay Moses. Next It question. is made clear in the presentation. Huwag mong... Next question na. Next question. Huwag mo Next i-deny. question na. Thank you. Next question. Dahil tinatanggap mo na ang binigay na kautusan dyan sa 4:13 ng Deuteronomy ay ang 10 Commandments, tinatanggap mo ba sa Deuteronomy 4:10 yan ay ibinigay sa Sinai? Yes or no? Yes, bigay. Wala naman kaming rejection dyan. Alam mo din dahil we already argued on that. Hindi issue natin dito kung naibigay ba sa Sinai. Ang issue natin dito kung kabilang ba ang 10 Commandments sa Law of Moses. Okay, you have to listen to that, Mr. Jando. Next Ang question. issue natin Ah, dito next ay kung question kabilang na. ba ang 10 Commandments sa Law of Next Moses. question. Next question. Next question na. Oh. Ang next question ito. So sa madaling salita, sinasang-ayunan mo, Ma'am Genevieve, na ang 10 Commandments ay binigay sa Mount Sinai. Yes or no? Binigay man naman kasi wala kami ding rejection. Okay? Pero ang ating issue ha, kabilang ba siya sa Law of Moses? Ito ang issue natin. Hindi issue kung nabigay ba siya sa Mount Sinai. That is a very clear ha. So therefore, do not escape. Okay, next question. Kung kabilang ba siya sa Law of Next Moses? question. Sumasang-ayon ka ba, Ma'am, na sa Malakias 4:4 na merong Law of Moses na binigay sa Mount Sinai? Wala ding issue. Walang issue.
So there is no useless question. Next Useless question. question. Next Next question. Ano ang law of Moses na binigay sa Mount Sinai? It is already explained. It was the added law because of the transgression, yung added law na na-end sa panahon ni Jesus Christ. Hindi kabilang ang Ten Commandments na na-end dahil it was the sin that was transgressed. Okay? Next question. Next question. Tinatanggap mo ba, Ma'am Genevieve, na ang added law na sinasabi mo ay ang Ten Commandments? Yes or no? Hindi. That is our presentation. Bakit hindi? Okay? Bakit hindi? Dahil ito ang nasa lansang na. Balikan mo, i-analyze mo, open your mind, Galatians 3:19, may ibinigay na added law. Bakit nabigay ng added law? Next question. Dahil merong nasa lansang, ang nasa Next lansang question. doon ay ang Ten Commandments. Okay, next question. Sabi sa Galatia 3:19, kung ganoon, ano ang silbi ng kautusan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag. Ito ba tumutukoy sa Ten Commandments o hindi? Hindi. Okay, ang kautusan dito ay ang added law. Ito yung ceremonial law na pinakita ko kanina, pero ang law na nilabag ay ang Ten Commandments. Ibinigay itong kautusan na, dalawang kautusan kasi ang ipinahiwatig dito katulad ng Romans 5:13. Okay? Ang kautusan, ang Next question. silbi ng kautusan ay yung kautusan na added Next question. law. Anong Okay. kautusan ang idinagdag para maipakitang ikaw ay nakalabag? Ito yung shadow ni Jesus Christ. Dahil sa New Testament, si Jesus Christ na, yung blood na niya. Pero yung sa Old Testament, ito yung animal sacrifices, meat and drink offerings, yung new moon, yung yearly Sabbaths, at yung Israel feast. Yung Israel feast na feast of Passover, Next unleavened question. bread, Saan At mo et cetera. saan mo nabasa, Ma'am Genevieve, na ang kautusang idinagdag para makitang ikaw ay nakalabag ay shadow of Christ? Andyan sa Colossians 2:14 to 17. Basahin mo kasi. Next question. Next question. Next question. Maaari mo bang pangalanan, ma'am, kung anong kautusan ang binigay sa Sinai na hindi Ten Commandments? Binasa ko na kanina, Sir Jando. Binasa ko yung Ano, ma'am? di ba, napakita ko na kanina, Deuteronomio 5, di ba? Yung Deuteronomio 5, 5:31 at saka Exodus 5:34, Next question. 32 to 35. At Next saka, question. okay, may additional pa question. rin. Okay, mamaya. Yung sa Deuteronomy 5:31, kaya bang patunayan, Ma'am Genevieve, na ito ay binigay sa Sinai? Yes. Dahil ang Law of Moses na nakasulat sa Nehemiah 8 ay they read on that the book of the Law of Moses contains the feast, katulad ng Fiesta sa Tabernakulo. Okay, basahin mo yung Nehemiah. Okay, it was written in the Law of Moses, the feast. Okay? Sige, basahin natin ha. Kung meron pa tayong time, very good topic ito, no? Para Next hindi question. natin ma-generalize. So, Next question. Nehemiah 8. Next question. Okay? Next question. Ulitin ko tanong, Ma'am Genevieve. Maaari ka bang magbigay ng isang kautusan na ibinigay sa Sinai na hindi Ten Commandments? Binigay ko na, Sir Jando. Ah, Di ba? Binigay Ano? ko na ang sinabi sa Nehemiah 8. Okay? No, Nehemiah 8. Basahin mo ng buong buo dahil nakapaloob doon ang isa. Next question. No? Okay, sinabi mo kasi isa. Next question na. Okay? Ma'am Genevieve, pwede ka bang magbigay kahit isang kautusan lang kung anong kautusan ito na ibinigay sa Mount Sinai na hindi siya kabilang sa Ten Commandments? Basahin ko para sa iyo. Okay? Nehemiah 8. And all the people gathered themselves, no? And they speak unto Ezra, the scribe, to bring the book of the law of Moses, which the Lord Time. had commanded to Israel. Time. 7 minutes time. Okay, Basahin mga ko lang kapatid. ang Nehemiah. Time lahat. na. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang second part ng ating debate.
which is yung ating rebuttal at yung ating second cross. At dito tayo sa final conclusion mga kapatid. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Shoutout kay Bromel. Sabi niya, ito nasa Sinai, Exodus 20 verse 24, and altar of earth thou shall make unto me and shall sacrifice. Ito mahaba, basahin nyo na lang. Kirk Crew, sabi niya, kataga na ni mo ma'am, uy, katag na katag. Ayan. At shoutout din kay Elder Sake. Ang law out of topic na si Inday. Boys lang ba nagbigay ng law? Ang liwanag na sinulat mismo ng Diyos ang 10 utos. By the way, sana nagko-comment mga kapatid ha, about sa na bring up nila yung pagiging teacher. Actually, I love all the teacher talaga, kaya wag nyong isali dito kumbaga ba na minsan nagagamit nyo as a negative mga kapatid. Dahil si Sis Genevieve talaga, I see her as a debater, not a teacher, dahil dun sa debate niya. So wag niyo namang iano yung mga teacher natin kumbaga. So konting respeto din mga kapatid. At merong mga comment dyan patungkol sa kanyang pagiging teacher. Shoutout din kay Jonel Pristine, magkaibang law of Abraham at law of Moses. Giba na naman, PowerPoint, this is Genevieve. Shoutout din kay Bendin Sibilo, ang added law is not the 10 commandments. Shoutout din kay Rinero na Mesianic, ngek, naloko na, mali din pala ang negative. Shoutout din kay Kirk Coromenas, mas open mind ni Bro JD Lesa sa iyo ma'am. At Sean Fernandez, ayun, sabog na ang stand ni Sis Jen. Shoutout din dito kay Chris Abelinosa, good moral lahat lang sa lahat at sa mga debaters, amen. At shoutout din kay Sumalinog Ariel, shoutout kay Goodness of God, Common Sense TV based on Fact Ministry, at kay Entel Agwes Purakan. God bless sa lahat ng CFD sa buong mundo. At shoutout kay Camilo Genevieve, Socias yan, diba? Ayan, so mga kapatid, dako tayo sa ating final conclusion mga kapatid. At dito tayo mauna si Sis Genevieve bilang negative sa topic ngayon, na patutunayan na ang 10 utos na ibinigay sa Sinai ay kabilang sa law of Moses. Bilang negatibo, Sister Genevieve, 5 minutes para sa iyo. Paki-unmute mo na, sis. Sis Jenny. Hello, Sis hello, Jenny, hello. nakamute ka ha? Yes. Okay, sige. Mag-present pa rin ako ng PowerPoint, Sir Rasha, ha? Sige, Okay, hintayin sige. mo. Okay. And he said unto them, ito po. Okay, sige. So, kaya sinabi ni Apostol John na I write no new commandment unto you, but an old commandment which was heard from the beginning. The old commandment is the word which you heard from the very beginning. Dahil hindi bago ang law na naibigay sa New Testament, kundi yung binigay sa creation, no, sa beginning of time pa. So we have to distinguish kung ano ba ang mga law, dahil pag i-generalize natin is may misconception tayo, di ba? Kaya sinabi namin kailan na ibigay ang 10 commandments. Hindi siya part talaga ng law of Moses. Okay, so this one, no, bakit natin dapat nating malaman? Dahil may na-end na law. Kung hindi natin alam, ma-generalize natin, no? So, ito lang yung law written by the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning Jesus. Ito lang yung na-end dahil ito yung law, yung additional law na para sa mga Israelites, na para sa kanila nang pumunta sila doon sa kanila pabalik sa Israel. Pero yung 10 Commandments, since that is moral law, that's ethical law, may mga record na ng pagsalansang before pa kay Moses. Yung kasi ang nangyari is
That's only a written documentation ang nangyari sa Mount Sinai sa Ten Commandments. Okay? Nakita din natin kanina ang presentation natin. Una pa si Abraham kay Moses, pero sa Abraham may law na sinunod. Walang hindi natin ma-deny ito. Okay? So, ito yung question ni Sir Jando kanina, kung ano ba daw magbigay ng isa. Okay? So, ito yung binigay natin, no, na ang isa sa mga law commanded to Israel ay naisulat doon sa Book of Law of Moses, na kung saan ito yung nabigay sa Deuteronomio, no, yung binigay ko kanina na verses, yung dalawang verses, they found in the book, they found written in the law which the Lord hath commanded by Moses, that the children of Israel should dwell in booths in the feast of the 7th month. So, meaning saan man ito nakapaloob? Saan ito? Ito yung mga fiesta na sinasabi sa Colossians 2:14, 16, and 17 na nailed to the cross, dahil ito yung shadow ni Jesus Christ. So, ang shadow ni Jesus Christ ay referring to Jesus Christ. Hindi man ito, ang Ten Commandments is not referring to Jesus Christ. Dahil again, ang meat and drink offerings ay si Jesus na. Yung body niya, yung blood niya, ang fiesta, yung Passover, siya na. Ang Feast of Unleavened Bread, siya yan. Yung Pentecost, yung First Fruits, siya, lahat yan. Kaya, hindi siya, no, hindi siya ang law na, hindi ang Ten Commandments ang law na implemented na before pa nangyari. So, okay, ito bang nabigay ko kanina? Okay, ito pa rin, no? To bring the book of the law of Moses. Okay, so ito yung sinulat niya base doon sa binigay natin kanina na verses. Okay, balik ko lang ha para makita ng lahat. Ito yung binigay sa Deuteronomio 5:31, yung commandments, statutes, judgment. Yung judgment na ito din ay, di ba, may mga stoning kung hindi sila makapag-sacrifice ng kung ang kanilang sin is great, ay babatuhin sila. Ito yung mga judgment. At ito yung judgment na ito ay na-end din, di ba, yung adulterous woman na when the Israelites judged the adulterous woman, nabatuhin sana nila, sinabi ni Jesus Christ nang kung sino ang walang kasalanan ay siyang unang babato, dahil that implies na si Jesus Christ ay nagbigay siya ang grace na wala ng kamatayan. Then therefore, ang hindi din iyon nagpahiwatig na wala na ang law of the Ten Commandments, dahil ang sinabi lang ni Jesus Christ is, go and sin no more. Then therefore, ang sinabi, lakaw or lakad at huwag ka nang mag-commit ng kasalanan. Okay? Pero ang na-end lang doon ay yung judgment. Okay? So this is very clear na ang additional law ay nabigay dahil sa pagsalansang ng mga Israel doon while they are in Egypt. No, okay? So, I hope that this is clear, and to all others, no, dahil magbigay na lang din ako ng mga reminders sa lahat. Time. I am here not as a deep teacher, but as a biblical teacher. Thank you. Okay, so thank you, Sis Genevieve. Dito tayo sa final conclusion din ni Brother Jando. At iset ko lang yung ano mo, bro, ha? Paano ba to? Ayan. Brother Jando, 5 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Thank you sa iyo, Brother Rasha. So, malinaw yung nangyaring talakayan. Hindi nagiba ni Ma'am Genevieve na ang law of Moses na binigay sa Mount Sinai ay ang Ten Commandments. Kasi pinatunayan ng Deuteronomy 4 verse 10 to 13. Pinatunayan, basahin ko niyo sa inyo yung Deuteronomy chapter 4 verse 10 to 13. Pinatunayan. Ito, sabi ganito, huwag ninyong kalilimutan ang sinabi ni Yahweh nang kayo'y nasa harap ng bundok ng Sinai. Tipunin mo sa harapan ko ang buong bayan. Ituturo ko sa kanila ang aking mga utos, upang magkaroon sila ng takot sa akin habang sila'y nabubuhay.
Ituturo naman nila ito sa kanilang mga anak. Mula sa gitna ng apoy nagsalita sa inyo si Yahweh. Narinig niyo ang kanyang tinig, ulit hindi niyo siya nakita. Ipinahayag niya ang mga tuntunin ng kasunduang ginawa niya sa inyo. Ang 10 utos na isinulat niya sa 2 tapyas na bato. Tandaan ninyo, gumamit siya ng Deuteronomy 5:31. Yung Deuteronomy 5:31 ginamit niya, referring pa rin yun sa 10 Commandments. Tuloy natin na 5:1. Ito, sinasabi sa 5:1 ganito, at tinawag ni Moises ang buong Israelita at sinabi sa kanila, o mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga utos at tuntunin na ibibigay ko. Tingnan nyo ha, utos at tuntunin na ibibigay ko sa inyo sa araw na ito. Pag-aralan ninyo ito. Gumawa sa atin ng kasunduan ng Panginoon na ating Diyos sa bundok ng Sinai. Hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno, kundi sa ating lahat na nabubuhay ngayon. At doon sa bundok nagsalita ang Panginoon sa inyo mula sa apoy na parang magkaharap lang kayo. Nagkatayo ako sa pagitan ninyo at ng Panginoon ng oras na yon para sabihin sa inyo ang mensahe ng Panginoon dahil natatakot kayo sa apoy at ayaw niyong umakyat sa bundok. Sinabi ng Panginoon, ako ang Panginoon na inyong Diyos naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos. Ituloy mo yan, ituloy mo yan. 10 Commandments yan. 10 Commandments yan. Tapos ito sa 29 sinasabi niya, sana'y palagi nila akong igalang at sundin ang aking mga utos para maging mabuti ang kalagayan nila at ng kanilang mga salinlahi magpakailanman. Lumakat ka at sabihin sa kanila na bumalik sila sa kanilang mga tolda. Saan mo yung tolda? Nasa ilang? Ngunit magpaiwan ka rito sa akin para maibigay ko sa iyo ang lahat ng utos at tuntunin na ituturo mo sa kanila ng kanilang susundin doon sa lupaing ibinibigay ko sa kanila bilang pag-aari. Ang liwaliwanag. Ano pa ginamit niya? Galatia 3:17 hanggang 19. Tingnan ninyo ha, ito ay walang iba kundi 10 Commandments. Galatia 3:17 hanggang 19, sabi ganito. Ito ang ibig kong sabihin, may kasunduang ginawa ang Diyos kay Abraham at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang pangakong ito ay ibinigay niya 413 taon bago dumating ang kautusan. So ibang kautusan ang inobserve ni Abraham. Ibang kautusan ito. Anong kautusan ito? Yung ibigay mo sa akin ang iyong anak. Kung hindi yung ginawa ni Abraham, magkakasala ba siya? Yes. Makakasala siya. Saang utos sa 10 Commandments? Wala. Buti na lang ginawa ni Abraham. Hindi siya nagkasala. Kasi kung Last 1 minute. Kasi kung itinanggi niyang ibigay ang kanyang anak, magkakasala siya. Sa madaling salita, tamang sinasabi sa Santiago 4:17, siyang nakakaalam ng dapat gawin, hindi ginawa, magkakasala siya. Yung kapitbahay niyo, utang ng pera, meron ka naman pera, ayaw mo lang magpautang, magkakasala ka nun. Yung nakita mo gutom, ayaw mo pakainin, may pagkain ka naman, magkakasala ka ron. 10 Commandments ba ang nalabag mo doon? Hindi. Kaya hindi na nag-iba yung stand ko na ang Law of Moses na binigay sa Sinai, pinatunayan ng Deuteronomy 4:10-13, walang iba ang 10 Commandments. Yung Galatia 3:17-19, 10 Commandments yun ibinigay para malaman natin na tayo'y nagkasala. Nagkasala tayo dahil sa 10 Commandments na ibinigay, inad yung 10 Commandments, kaya tayo nakakalam natin na tayo'y nagkasala. So hindi nagiba ang aking paksa, bagkus pinatunayan pa. Lumiko lang siya sa ceremonial law, in which hindi nakagiba sa aking paksa. Thank you! Time. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang debate natin between Roman Catholic Church and Jerusalem Church of God, 7th day mga kapatid, sa topic na patutunayan na ang 10 utos na ibinigay sa Sinai ay kabilang sa Law of Moses. So before ko i-end yung ating live, ay bigyan ko muna sila ng time magpasalamat. At I hope hindi nyo na pag-uusapan yung mga debate, mga nakaraang kumbaga alitan kung meron man. Unahin ko yung magpapasalamat na lang si Brother Jando ng Punto por Punto. Bro, pasalamat bro.
Okay, thank you sa inyo at salamat sa lahat ng mga nanood at abangan ninyo, meron pa kaming follow-up talakayan ni Ma'am Jenny B about the Little Horn and the Fourth Kingdom. So maraming salamat po sa inyo at mamayang gabi po, punto por punto, Testimony Nights. Brother Rasha? Okay, at kung gusto niyo sumuporta kay Brother Jando sa program din nila Punto por Punto, isa sa pinakamalaking group online dito sa Philippines mga kapatid, sa Catholic naman ito. Kung gusto nyo, pwede kayong pumasok doon. You can comment or you can pwede kayong maimbitahan din doon. Alam ko merong nagpapapasok sila ng mga magtatanong doon or magdi-discussion. So, punto por punto mga kapatid. Dito naman tayo kay Sister Genevieve. Sister, salamat muna. Okay, sige. So, as always, no, my unlimited thanks to our moderator and also si Sir Jando, yes, para sa lahat ng mga nanonood, no. May mga arguments talaga kami ni Sir Jando, no, sa mga pag-agree kung ano ang dapat, kung ano ang hindi dapat. Pero, still nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nanonood and we are very fortunate, no, na may law na implemented, no, from the beginning of time until binigay din kang Moses, binigay din sa atin lahat dahil ito yung nagtuturo sa atin to love God and to love our neighbor. So, love lang sa lahat na dahil kung mag-transgress tayo ay magkakasala talaga tayo. Thank you! Okay, Sis Genevieve, meron ba kayong program, sis? Baka gusto mo silang imbitahan? Yung magsuri sa Jerusalem Church of God, baka gusto mong i-promote doon sa mga audience natin? Yung sa ano, baka sa future na merong mga ministers namin. Pero as of now, yung sa ano lang muna, every Thursday sa Dimataling, sa radyo din sila nag-preach din si Evangelist Jennifer Lebron at together with our pastor Pastor Samuel Papiliero. Kung meron man, i-update namin kayo kung meron. Ako, dahil teacher ako, ano lang, mga side beat lang. So sa weekend, wala talagang panahon. Okay, thank you. So siguro kung meron pa silang tanong siguro or magsuri man, pwede nilang i-PM si Sister Genevieve, no? Siguro i-search nyo lang yung inyong nasa ano naman yan, description mga kapatid, yung Facebook niya. Kung gusto nyo magtanong pa at magsuri sa Jerusalem Church of God 7th Day. So Rasha TV din, gusto mapasalamat sa lahat ng sumusuporta dito, lahat ng mga sponsor natin, at kung gusto yung sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon sa mga debatista na nandito si Brother Jando ng Punto por Punto Catholic mga kapatid, at si Sister Genevieve ng Jerusalem Church of God 7th Day. At please subscribe yung ating YouTube channel Rasha TV mga kapatid, sa group din Rasha TV, at sa TikTok mga kapatid Rasha TV, search nyo lang. Maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Okay, bye everyone. Thank you bro, thank you sister. Okay, thank you sa iyo, Brother Rasha. Nakalimutan ko, ako pa rin pumasok dito. Thank you bro. Sige, thank you bro, thank you. Leave na ako. Okay, thank you po sa inyo lahat, no. Okay, thank you sa lahat ng mga nakakakit. Inamin niya si Ma'am Genevieve. Natatawa ako. Akala ko gigibain niya, hindi niya giniba, bagkos pinatunayan pa niya, ginamit niya yung term na nagkasala na bago pa ibinigay ang law. Ano ko to? I-cut ko tong portion na ito kung bagkos saan binanggit talaga niya na nagkasala na bago pa ibinigay ang law. Tsaka yung added law na binibigay, yung sinasabi niyang added law, tingnan ninyo pakita ko sa inyo yung sinasabi niyang added law. Ito ay yung yung kautusan binigay para makilala din tayo nagkasala. Tingnan ninyo Sa Tagalogin ko na lang sa 17. Ito ang ibig kong sabihin, may kasundo ang ginawa ang Diyos kay Abraham at ipinangako niyang tutuparin ito.
ang pangakong ito ay binigay niya 430 taon bago dumating ang kautusan. Kaya ang pangakong yon ay hindi magpapawalang bisa o mapapawalang saysay ng kautusan. Sapagkat kung matatanggap natin ang pagpapalas o mamagitan ng pagsunod sa kautusan, walang kabuluhan ng pangako ng Diyos kay Abraham. Ngunit ang totoo, ibinigay ng Diyos ang pagpapala bilang pagtupad sa pangako niya. Kung ganoon, ano ba ang silbi ng kautusan? Anong kautusan nito? 10 Commandments. Ibinigay ito para malaman ng tao na nagkakasala sila. Tingnan mo, dinalaman ni Cain na nagkasala siya. Kasi wala sa kanyang isip na magkakasala siya nun eh. Oh. Ibinigay ito, yung 10 Commandments, para malaman na nangangalo niya ka. Di mo alam na yung pangangalo niya ay kasalanan pala kasi na masyado ka nang nadala ng kalibugan mo. Dahil sa 10 Commandments, nalalaman mo na nagkakasala ka ng pangangalo niya. Ngunit ito'y hanggang sa dumating lamang ang pinangakong apo ni Abraham. Ibinigay ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel. Ano yun? Yung kausap ni Moises, yung kausap ni Moses sa Mount Sinai, at silang nagbigay nito sa mga tao sa tulong ng isang tagapamagitan na walang iba kundi si Moises. Ano ba naman to? So yan isang ebidensya yung kanya ginamit. Wala talaga, wala. Ito pa, yung ginamit ni Ma'am Genevieve, unang Juan 2:7. Sabi naman ganito, tingnan nyo si Apostol Juan na nagsabi. Sabi ni Apostol Juan, mga minamahal, hindi bago ang ibinibigay kong utos na magmahalan kayo. Ano daw ang utos na ito? Magmahalan kayo. Iba ang explanation ni Ma'am Genevieve sa kautosang ito. Hindi, dati na. Ang utos na ito ay walang iba kundi ang mensaheng narinig at tinanggap ninyo mula nang sumampalataya kayo. Ano ang kautosang yan? Cross-reference siya, tininan ko yung footnote niya, cross-reference siya sa Juan 13:34. Anong sabi doon? Kaya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Ganun din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Naku, yung mga ginagamit ni Ma'am Genevieve talaga out of context. Ito pa, Lucas 24:44, ginagamit niya. Na ginagamit ko rin. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, sinabi ko na sa inyo noong magkasama pa tayo na kailangan matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises. Ito namang kautusan ni Moises, sinasabi dito, ito naman yung aklat ng Deuteronomy 18:18. Kaya nga ang topic namin, 10 Commandments, bahagi lang naman talaga ang 10 Commandments eh. Hindi ko naman sinabi na ang 10 Commandments lang ang kautusan ni Moises. Ano pa? Sa mga isinulat ng mga propeta at sa mga salmo. Ito yung mga hula na gagawin ni Kristo. Ano naman siya? Kaya ewan ko na lang kay Ma'am Genevieve. Ang sa akin lang, hindi niya nagiba. Inamin niya. Tinatanggap niya sa Deuteronomy 4:13, 10 Commandments binigay. Tinatanggap niya Deuteronomy 4:10, sa Sinai ito ibinigay. Tinatanggap niya sa Malakias 4:4, merong law of Moses na binigay sa Sinai. Ano yun? Sabi niya, ceremonial law. Nila ko kasi tinatanong kanina, maaari ka bang magbigay ng kahit isang utos lang na ceremonial law binigay sa Mount Sinai? Walang ibinigay si Ma'am Genevieve. Tanyo? Walang ibinigay. Kaya na ko ba siya pinaulit-ulit? Ma'am, ulitin ko. Magbigay ka kahit isa lang na utos. Walang ibinigay, no? Kaya doon pa lang,
gibang-giba na si Ma'am Genevieve at walang napatunayan. Basa muna ako ng comment sa mga nandito ngayon. Okay, sabi dito ni Junior Stone Vines, Sis Genevieve, huwag ka nang maggawa ng show. Tribleg, Russia TV logo parang, wag masyadong personal. Dave Azucena, sa punto por punto na lang kami ma'am dahil maganda paliwanag nila tungkol sa salita ng Diyos. Sabi naman dito, walang audio. Meron namang audio. Hello. May audio naman. More power of all safety. Bebot, Pasayloon. Congratulations bro Jando. Sabi naman dito ni Carp Crominas. Bro, simple analogy. Cybercrime, alam natin masama pero wala batas bago mag 2012. Naging Cybercrime Act. So, kasalanan na ang cybercrime bago na-implement ang cybercrime law. Yes! Talagang kasalanan na ito bago pa na-implement. So, ibig sabihin, may nagkasala na bago pa ibinigay ang utos. Sa kanya, magkakasala ka lang pag binigay na yung utos. Mali. Ina mo. May nakikita ka, bata, gutom na gutom, may pagkain ka naman. Ayaw mong bigyan. Magkakasala ka ba doon? Yes, magkakasala ka doon. Yan tanong, anong kautusan sa Ten Commandments ang nalabag mo? Wala. So para ka hindi magkasala, tulungan mo. Pakainin mo yung gutom. Ganun yun. Siyang nakakaalam ng paggawa ng tama, hindi ginawa. Ito'y kasalanan sa kanya. Sa talata ba yan? Balikan natin sa Tiago 4:17 yata eh. Ito, sabi ganito. Kung alam ng isang tao ang mabuting na dapat niyang gawin pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. Halimbawa ganito, may inapi, walang tagapagtanggol, tapos kinasuhan pa, biktima na nga, kinasuhan pa, tapos ikaw, inoffer mo sarili mo, ipagtatanggol mo siya. Kasi meron kang alam sa batas, abogado ka rin. Ipinagtanggol mo yung api. Nakakasala ka ba? Hindi. Kung alam mong may tutulong ka, hindi mo tinulungan, magkakasala ka ba? Yes. Ano yun sa Ten Commandments? Kasi, so doon pa lang, magkakasala ka kahit sa pagtanggi lang ng paggawa ng mabuti. Sa kanya kasi, pag nagkasala, automatic isa lang ang reason, nakalabag sa kautusan. Mali. Ito pa, kumain ka nang wala sa pananampalataya, makakasala ka pa rin. Asan ba yung talata niya? Tubutsi ko lang Nasa Roma yata yun 14:28. Kung hindi ako nagkakamali, 22. Ito, sabi ganito, mas mabuti pang wag nang kumain ng karne o uminom ng alak o gawin ng isang bagay kung yun ang magiging dahilan ng pagkakasala ng iyong kapatid. Kaya anuman ang iyong paniniwala sa mga bagay na ito, ikaw na lang at ang Diyos ang dapat makaalam. Mapalad ang taong hindi inuusig ng kanyang konsensya dahil sa paggawa ng mga bagay na alam niyang tama. Pero ang sino mang kumakain ng may pag-aalinlangan ay nagkakasala. O anong kautusan ng Ten Commandments ang nalabag mo dyan? See? Hindi lang kautusan ang batayan para mapatunayan nagkasala ka. Hindi lang kautusan. Sa kanya kasi pag nakalabag ka, kautusan na, Ten Commandments na agad nilabag mo. Hindi, ito, ito? Pag kumain ka na may pag-aalinlangan ay nagkakasala dahil hindi na ito ayon sa kanyang paniniwala. Nakita nyo? Isang batayan yan. Ma'am Genevieve talaga, walang alam.
Pikon na pikon siya. Sinabi ko sa kanya na pag tumiko ka dyan, ipatitigil ko yung pantara ako. Tama. Kasi kung liliko ka dyan, alangan hindi kita tanungin dyan. Talagang hindi ako magtatanong sa mga issue na malayo sa pinag-uusapan. Pero ang ngayon dyan, nakapagsalita ka na. Dyan, logi ako dyan, nakapagsalita ka na eh. Tapos hindi kita hahabulin. Kasi pag hinabol kita, lalabas na yung paksa doon. Diba? Walang pwedeng igiba, bro JD. Pa-cute lang kasi. Ayun, no? Sabi ni Ma'am Tessie Pedro Cadano. Ito naman si Emil Paurakan. Huwag mo nang patulan si Pastora, bro JD. Sakit sa ulo, oy. Boy, meron ba kaming isang topic, no? Patutunayan niya na ang Fourth Kingdom sa Daniel 7:23 ay ang Roman Empire at ang Little Horn ay ang Santo Papa ba siguro o Katoliko ako. So, doon lulutuin ko rin naman na uli siya roon. Sabi ni Kirk Crocorominas, bro, si analogies sa nasagot ko na ito. Okay, sabi naman dito ni Tribleg Ali Ajinam, idol talaga Brad Jando. Oh. Ang problem hindi naman cute. You know? So, wala pang law bago pa ibinigay ang 10 Commandments o di nabuko si ma'am, di siya makausad, butata naman. Di nakausad, dami niya problema dun eh. Hinanapan ko siya, sabi niya sa Galatia 3:19. Binasa ko ma'am, ba't wala rito? Ganun na lang gawin natin, no? Pag kaya ni Dinmar Santiago ba? Nabasa mo ba? Nabasa ko. Ba't di nabasa ng moderator? Diba? Tanggi ng tanggi. Pero naman, ipinipilit, nabasa raw. Ba't hindi nabasa ng moderator? Okay. Thank you sa inyo lahat pagsubaybay. I-re-upload ko po ito bukas sa Punto por Punto YouTube channel natin. Thank you po sa inyong panonood. Paalam na po. Time to say goodbye na po ako. No? Sa lahat ng mga sumubaybay sa ating programa, thank you po. Very much thank you po ako sa inyo, no? Sa lahat ng mga nag-comment. Bro JD, suko na kayo to si Ma'am Karon ba? Sobra. Galit na galit talaga yun. Grabe. Sabihin niya, ano ba naman to si Chando? No, sobrang galit talaga nun. Okay, so hanggang dito na lang mga ko, and time to say goodbye na. At, wait lang ha. At ako'y papaalam na. Dahil alas 5 na, 7. So time to say goodbye na. Paalam! At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point.